piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos! At muli na naman po tayong narito sa lugar na kung saan patuloy tayong gustong pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Oo nga po, at ito nga po ang araw-araw na pagpapala. At sa araw pong ito, marapatin niyo po na tayo po ay muling makinig ng salita ng Diyos na patuloy magpapaibayo ng ating sigla at lakas para sa ating mga gawaing maghapon, lalo't higit ang maglingkod sa ating Panginoon. Bago ito, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa araw na ito na muli mo kaming naisdagdagan ng karunungan, kaalaman, Panginoon, sa kung ano ang nararapat naming maisapamuhay araw-araw, O God. At dahil dito nga po, thank you, dear Holy Spirit, sa inyo pong presensya ngayong araw na ito, kasama po ang aking mga kapatid na makikinig po ng iyong salita, pagpalain niyo po kami nito. At ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, sa ngayon po, ang aking pong naisibahagi, ang pagpapatuloy ng aking binahagi ng pinakahuling isinare ko po, no? It's about wisdom from above. Totoo po, napakahalaga po talaga na taglayin natin talaga dahil ito po talaga yung araw-araw na kaalaman, karunungan na nais ng Diyos na magdepende tayo, no po? Because God is Spirit, that we should worship Him in spirit and truth. And wisdom is one of the truth na nais ng Panginoon na laging nasa puso po natin. Ano po? Kaya nga po, muling nangusap ang Panginoon sa akin sa aklat po ng Kawikaan, Proverbs chapter 9 verse 12. Sa New Living Translation, ganito pong sinabi, if you become wise, you will be the one to benefit. If you scorn wisdom, you will be the one to suffer. Yan po, sa ating wika nga, kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Napakahalaga po talaga na ito pong ginagawa natin, bukod pa dito, I believe, sa hindi lamang sa pakikinig ng araw-araw na pagpapala, sa ating daily devotion, sa ating pakikinig ng mga aral, katuroan mula sa ating Panginoon. Napakahalaga po na binibigyan po natin ng focus at atensyon ang pagtanggap nito sa ating mga buhay. Dahil narito nga po ang pagpapalang hatid nito. Sabi nga, magbebenepisyo ka. Maraming benepisyo po ang taong may karunungan na nagmumula sa Diyos. At kapahamakan naman, sabi, pagdurusa, pag ito daw ay tinanggihan. Kaya salamat na lang sa inyo mga kapatid, sa inyo pong masugid na pagsubaybay na po, araw-araw. And I believe, habang nagpapatuloy ang mga ganitong programa ng Panginoon, patuloy tayong lalawak sa karunungan at kaalaman, at kasunod dito ay pagtatagumpay araw-araw. Okay? Sabi nga po, ang karunungan kasi, hindi ito po yung naggagarantiya na tayo ay magkakaroon ng isang fulfilled or balanced or productive life. Yung pagiging bang kontento, no, yung pagiging balanse at mabunga o produktibo, hindi raw sapat yung ating own intellect, yung ating karunungang pangsarili, no po? Kaya lahat daw po ay dapat mag-depend sa wisdom na nanggagaling sa Panginoon, because the application of knowledge is wisdom. So kahit marami kang alam, marami kang teoryang alam, kung hindi naman tayo tutulungan ng Panginoon kung paano i-apply ito ng tama, sayang lang po yung kaalaman. Kaya sabi nga po ng aklat ng mga ngaral, hindi lahat ng malakas ay nagtatagumpay. Hindi lahat ng marunong ay nakakamit ang lahat ng kanilang gusto. Pero pag meron po tayong karunungan ng Diyos, tinitiyak po na ang Panginoon mismo, dahil galing sa Kanya mismo ito, mula sa sinapupunan ng ating Panginoon, from His bosom, talagang binibigay niya sa atin ang karunungan upang magtagumpay. So kasi po, ang ginagawa po ng wisdom, tinatransform nito yung head knowledge into common sense action. Yun, ganda po nun, ano? Tinatransform nito yung head knowledge, yung alam mo lang, pero paano mo i-apply ito ng eksakto, kung paano dapat gawin, and at the same time, with the favor of God. Opo, pagkasama natin ang pabor ng Diyos, yung mga simpleng kahit hindi natin kayang gawin, tutulungan niya to upang ito'y maging posible, upang ito ay mangyari. Kasi nga po, alam niyo po, ang mundong ito punong-puno ng mga baluktot na pag-iisip, ng mga kaalaman na hindi nanggagaling sa Panginoon. Kaya naman, ayaw ng Diyos na may isahan tayo ng kaaway.
Ayaw ng Diyos na malilin lang tayo. Kaya nais ng Panginoon maging matalino tayo. Naalala niyo po si Jacob? No pong siya gustong malinlang no ng kanyang amain, no po na si Laban, naisip niya yung principle of batik-batik. Sabi niya, hindi ako magkakaroon ng parte sa aking mga alaga kung puro puti, no, yung ipapanganak ng aking mga inaalagaan dahil mapupunta ito sa kanyang tiyuhin. Ano po, ang ginawa niya, dinala niya yung mga hayop niya, ano po, yung kanyang mga inaalagaan doon sa lugar na kung saan pinaiinom niya sila at pinapaligiran niya ng mga batik-batik. No, yung mga dahon-dahon ng almendras at kung ano pa, basta makikita nila habang sila naglilihi, no po, ay makikita nila yung mga batik nito. Kaya nung nanganak, itong mga alaga yun, naku, puro batik, napakaraming batik-batik. Yan yung wisdom pag galing sa Panginoon. Hindi maiisip yan, natural na isip. Pero pag yan po ay nanggagaling sa Panginoon, biglang flash, nagpa-flash po sa ating isip. Amen? Kahit sa mga pagkakataon, meron akong nakitang kasamahan, muntik ma-aksidente. Dahil nawala ng preno yung kanya sasakyan. Habang tumatakbo ito, lahat na ng ginawa niya, nag-engine brake siya, 'di ba? Yung emergency brake, po, ginamit na po niya. Pero isang tawag lang niya, Lord, tulungan mo po ako. At ginabayan siya ng banal na espiritong may tabi sa sakyan at nagulat siya, gumigilid lahat. Gumigilid lahat yung mga nasasalubong niya. Dahil siyempre, papunta sa panganib, pero niligtas siya. Pero yung wisdom po, biglang dumarating, parang shafting of a light. Biglang isang liwanag na pumapasok sa isip ng tao at biglang nagkakaroon ng tamang desisyon pa siya dahil ito'y karunungang nagmumula sa Panginoon. Okay? Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang Google, no, tanungin mo lahat, alam nila. No po, pero ang wisdom, pinipilter nito kung ano lang yung tama't mabutit angkop at nararapat para sa dapat nating gawin. Yan po ang mabuting naidudulot na po. Pag si Google tinanong natin, kaya may iglesia ni Google na. Pero salamat sa Diyos dahil yung wisdom nung tinanggap natin si Jesucristo, nilagay na niya yan sa ating espiritu. No po? At sa mga nagmamahal sa Diyos, dumadalo yan, lalo na pag sinusunod natin ang Panginoon, ang iniuutos ng Panginoon, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga po, kandidato tayong lahat na nakikinig dito upang buhusan ng Panginoon ng mayaman ng karunungan at kaalaman. Tanda po natin, ang Diyos kasi lumikha ng isang moral universe na kung saan dapat matutunan natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya ito mahalaga, maunawa natin that we should understand our accountability. May pananagutan po tayo. Hindi basta gawa ng gawa, no, salita ng salita. Ano po natin, may pananagutan po tayo sa Panginoon na lumikha. Kaya dapat umasa tayo, mag-depend tayo sa wisdom, full dependence, no? It's not about what you know, but who you know. Yun po ang totoong nakita ko. Hindi sa kung ano ang nalalaman mo. Maraming nalalaman, ano po? Pero it's not about what you know, but who you know. At alam po natin, kilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo, amen, na siyang tunay na pinagmumulan ng ating karunungan. Na siyang tunay na gumagabay sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu araw-araw upang tayo ay mapagpala ng karunungan at sa lahat ng mga nagiging resulta nito. Okay? So, kaya wala susuko dahil sabi po sa James chapter 1 verse 5, ang sabi po dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Diyo ba? Wala naman po talaga tayong ibang pupuntahan at hindi ka maaaring sumuko o hindi ka pwedeng mag-give up sa namang labanan ng iyong buhay. Paring dumadaan yan, mga padiwalwal lang ng kaawayan sa ating kaisipan. Pero totoo, pag tumawag ka at humingi ka sa Panginoon, bibigyan ka daw niya ng karunungan. Kaya nga, sabi nga sa mga ngaral chapter 10 verse 10, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Ang wisdom pala, dapat hinahasa rin. Kaya dapat, tama po ito, lalo po tayong mag-alab na po sa ating devotion, sa Word ni God, sa pakikinig ng mga patotoo at pagtuturo, at handa rin tayo na po na magamit ng Diyos maging tagapagbahagi. Dahil alam niyo po, habang sinishare natin ang Word of God, maraming wisdom ang darating sa ating buhay. Kaya mga kapatid, na idagdag nyo po sa inyo pong pakikinig ng ganito, humayo po tayo. I-share po natin ang Word of God dahil dito po dumadaloy ang karunungan ng Diyos. Kapag ginagawa natin ang kalooban niya.
Kaya mula sa mga salitang ito, nais ko pong dumulog tayo sa Panginoon sa panalangin upang patuloy niya tayong buhusan ng karunungan gaya ng sinabi niya. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po sa hapong ito. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami hahayaan, Panginoon, na masaklot ng anumang kaguluhan ng mundong ito dahil wala kaming alam o kami mangmang. Lord, kayo po ang karunungan namin, Panginoong Hesus. Kaya sa oras na ito, sa araw na ito, dalangin ko, Panginoon, ng pagbubukas ng kalangitan, ng karunungan para sa lahat po ng inyong mga anak na nakikinig. Yung mga, Lord, may mga kinakaharap na pagsubok, problema, gaano mang kabigat, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo makita nila ang kasagutan sa pamamagitan ng karunungan na nagmumula sa inyo, mula sa iyong salita, Panginoon, at sa patutuon ng kanilang mga maririnig. Magpadala ka, Panginoon, ng mga lingkod mo na mas lalo kaming tatalas, Lord, mas lalo kaming magiging matalino, Panginoon, sa pagharap ng aming mga buhay at kinakaharap ng mga sitwasyon. Pang sa gayon, Lord, pagkatapos may mapagtagumpayan ng lahat ng ito, wala kaming ibang pagbabalikan ng kapurihan, kaluwalhatian, kundi ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Pagpalain mong buong maghapon po namin, Lord. At Lord, uwi kami sa gabi, naligtas, malakas, pinagpala dahil ang karunungan mo ay taglay namin. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan, maging sa mga kasagutan ng panalangin sa araw na ito, na yung pinagkaloob na aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, lahat ng anak ng Diyos na matunay na marurunong at may punong-puno na gumapang katalinuhan ay magsasabi po ng Amen. God bless you po. Hanggang sa susunod na pagkikita. Shalom!